Praise God, isa po mapagpalang hapon sa ating lahat. Amen. Alam ko po na napakasarap pong magbakasyon sa long weekend po na ito. Dahil summer na po. Subalit pinili niyo po na maparito upang namnamin ang presensya ng ating Panginoon at makinig na kanyang salita. Amen. Sino po dito yung gusto sana mag-out of town ngayong week? Amen. Pag praise God, nandito po kayo. Kaya sabihin niyo sa katabi niyo, kapatid, praise God, nandito ka. Amen. Kasi alam ko, nasa beach na sana. Or baka nag-beach na noong umaga. Or baka bukas pa. Amen. Sabi ko nga kanina sa introduction, napakasarap pag nilay-nilayan ng salita ng ating Panginoong Jesus sa krus. Lalo na po sa araw po na ito na kung saan. Ito po ang pinakadahilan. Kaya meron po tayong Holy Week. Amen. At ito po ang dahilan kaya tayo po ay nagtipon-tipon upang alalahanin ang kanyang huling araw sa lupa at bago siya mamatay at ilitin at pagbayaran ng ating mga kasalanan. Amen. So alam ko po, excited na po tayo na simulan at mapakinggan ang pitong huling salita ng ating Panginoong Jesus. Praise God. Kaya hindi ko na po patatagalin, palakpakan po natin si Lord sa buhay ng ating first speaker na walang iba kundi si Sister Micaela Castro. Palakpakan po natin si Lord sa buhay ni Sister Micaela. Praise God. Blessed afternoon po sa ating lahat. First time ko lang po mag-share ng message. But, thank you Lord for giving me this opportunity na magbigay ng salita na. So, before po ko mag-start, manalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat po sa protection na pinapalo niyo po sa amin, Lord God. Thank you for this privilege, Lord God, na isa po ko sa magbibigay o mag-share ng iyong salita, Lord God. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan, Lord God. Sinasadya mo po lang ito or hindi, Lord God. Cleanse our mind, Lord God. Cleanse our hearts, Lord God. And also, God, we ask for your guidance, Lord God. I-guide niyo po kami mga mag-mensahe sa harap, Lord God. Give us knowledge, give us wisdom, Lord God. Bigyan niyo po kami ng malawak na pag-uunawa, Lord God, upang mas maintindihan namin ang iyong salita, Lord God. Lord, ilagay niyo lamang po kami sa iyong likuran, Lord God, upang kayo po ang maitaas sa gawain nito. In Jesus' name we pray, Amen. So, before I start po, magtatanong lang po muna ako. May mga tao po bang nasaktan tayo or binitray tayo to the point na hindi natin alam kung papatawarin pa ba natin sila or hindi na. Yung tipong kahit ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, ilang taon, still we are holding sa grudges na yun, the pain, the cause, and the betrayal they did. Siguro, we all experience that kind of treatment. People betray us, people fail us. Kasi the truth is, life isn't perfect. Human isn't perfect after all. They make mistake, they hurt people, they betray people. Kahit na sinasadya man nila ito or hindi. So, mapapatanong lang tayo, di ba, kapag once na ginawa nila sa atin yun, deserve ba natin yung treatment na yun? Deserve ba natin isaktan tayo ng tao na yun? Deserve ba nila ang forgiveness natin? The answer is yes. Because they do deserve our forgiveness. After all, sabi ko nga po, they're just human. They make mistake. Just like how Jesus forgive those people who crucified Him. So, in the middle of the pain, while pinapako siya sa cross,
he said that we hear one powerful message from Jesus while he's on the cross, habang nakapasya siya sa cross, which is the passage, Father, forgive them, for they do not know what they do. Grabe po, no, God is truly good. God is truly wonderful. Kasi imagine that moment na He was betrayed, He was beaten, He was humiliated, and nailed on that cross. Pero still, instead na magalit siya, instead na mag-take revenge siya, He still chose forgiveness. He chose to forgive them. Pinili niyang patawarin sila. Kasi kahit na hindi nila deserve yung forgiveness na yun, kahit na hindi nila hiningi yun, pinatawad pa rin nila. Pinatawad pa rin sila ng Panginoon. Kasi tayo din, we don't deserve the forgiveness, pero still pinatawad niya tayo. He chose to sacrifice Himself on that cross just for us to be saved, to be clean, and to have an eternal life. Pinili niyang akuhin lahat ng kasalanan natin despite sa lahat ng kasalanan ginawa natin. That's really God is good. So, the main point here is forgiveness is not easy for us to give po ba? Lalo na when we are hurt, deeply hurt, or we are betrayed to someone we love. Kasi for us, when we're hurt, ang mapipil natin una, di ba po, magagalit tayo, ay magre-revenge ako kasi ginagito niya ako, binitray niya ako, kailangan betray ko rin siya para ma-feel niya rin yung naramdaman ko nung sinaktan niya ako. Or like, mag-umiwas tayo sa sitwasyon na yun, or magtanim ng galit sa tao na yun. Kasi tayong mga tao, mas pinapailan natin yung pride natin kaysa magpakumbaba. Mas pinapailan natin yung ego natin na bakit ko siya papatawarin? Sinaktan niyo ako. Trinidor niya ako. Bakit ko siya papatawarin? Hindi niya deserve yun. So, pero si Jesus showed us different way. Forgiveness is not about what we feel. It's about choosing what is right, which is forgiveness. Kasi, if we carry the pain every day, sobrang bigat sa pakiramdam, diba? Kapag hindi na kaya patawad, sobrang bigat sa pakiramdam. When we refuse to forgive someone, parang kinukulong mo lang din yung sarili mo sa sitwasyon na yun, sa sakit na yun. So, that's why there is a saying na forgive and forget. So, forget doesn't mean na kakalimutan mo lahat. It means you will not use that past against that person. You will not, kasi the more you dwell into it, the more na di ka makakausad. You'll be stuck sa sitwasyon na yun. Hindi ka move forward, and you'll not let the pain control you. Kasi if you don't forgive, ikaw or tayo mismo ang mahihirapan. Kasi that forgiveness is not for them. It's for yourself. Di ba when we forgive someone, it will give us peace, freedom, na parang nabunutan tayo ng pain kapag nagpatawad tayo. It's setting yourself free from that pain or from that betrayal. So now, kasi sabi nga, forgiveness is a gift given from that person. So now we'll talk about repentance, turning ourselves to God. Kasi forgiveness is not about other people, it also involves us. It also involves you. Because the truth is, hindi lang po tayo yung nasasaktan, nakakasakit din po tayo. So,
We make mistake, yes, we hurt people also, and we fail God. So, that's when repentance comes in. First, we confess our mistakes, our sins. Second, we regret those things we did, and we come back to our God. So, kasi God will accept us kahit na anong gawin natin, kahit na talikuran na natin siya, He will still accept us. Hindi na tayo tatalikuran kahit anong pagkakasala natin. He'll give us a second chance. Just like Peter, one of His closest disciples. Kasi sometimes, di ba, He denied Jesus nung mas kailangan niya si Jesus. Not once, but thrice, He denied Jesus. Imagine nyo na lang yung guilt, yung shame, when Peter denied Jesus. But did Jesus give up on Peter? No. Because Jesus forgave him, restored him, and still used him. That's how powerful forgiveness is. No matter how we fail Him, no matter how we made mistake, how we denied Him, and we made mistake, He will still forgive, restore, and use us. Amen. So kahit na gaano kalaki yung kasalanan natin, God is always ready to forgive us. As long as we're ready to confess, or as long as we are willing to repent our sins. So, we don't apologize to Jesus. We don't apologize to be forgiven. We apologize to repent. So, how are we going to apply forgiveness in our lives? So, first is we acknowledge the pain. We don't deny what are we feeling. Acknowledge the pain. Huwag mong itabo yung nararamdaman mo. Acknowledge the pain. Second, bring it to God. So, pray. Pray for what you are feeling. Pray sa nangyari. Sabihin mo kay Lord na hindi mo kayang magpatawad ng isa kasi sasamahan ka niya. And third is, choose to forgive. Forgiveness is not a decision. Forgiveness is a decision actually, not a feeling. So, to move forward of what happened, huwag kang bumalik doon. Choose to forgive. Kasi, kapag pinili mong hindi magpatawad, wala nang din mangyayari. Nangyari pa rin yun. Kahit na hindi ka nagpatawad, walang mangyayari talaga. Kaya, choose to forgive kasi may ikapabuti din yan sa sarili mo. And also, the fourth one is, let go of grudges. Stop dwelling on the pain. You're not going to move forward if you're always turning back. Now, fifth is practice repentance. Ask for forgiveness if ikaw ang nakasakit. Be humble enough to admit your mistakes. And sixth, show grace daily. Just like God forgive you again and again, learn also how to forgive others. Because sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 13, forgive as the Lord forgive you. So, kailangan patawarin natin sila just like how God forgave us. So, let's remember na Jesus, in His darkest moment, He chose forgiveness. So today, let's choose the same. Choose to let go, choose to heal, because just like Jesus said, for a Father, forgive them, for they do not know what they do. Kasi forgiveness is not a weakness. It's actually a strength you have. He doesn't want us to ask for forgiveness. He doesn't wait na maging deserving natin yung forgiveness na yun.
He still forgive us. He's always ready to forgive us. Yan lang ang po siya sa all the world. Isang mapagpalang hapon po muli sa ating lahat. Gising pa po tayo. Kalabitin po natin yung katabi natin, baka natutulog na. Ayan. So, isa po to sa pinakamagandang araw na mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. So, sabihin mo sa kapatid, huwag kang matulog. Amen. So, ang pangalawang sinabi ng ating Panginoon is, "Truly I say to you, today you will be with me in paradise." So, dito po, alam po natin na hindi makasalanan ng ating Panginoon. Subalit dahil sa ating mga kasalanan, siya ay sinama sa mga makasalanan. So, mababasa din po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21 na hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-ala sa atin, siya ay itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid. Grabe to. Grabe yung message na to na sinabi ni Lord sa atin, na sinabi niya dun sa criminal na yun. So, story time lang about dun sa nangyari before sabihin ni Jesus Christ yun. Or, nung nangyari kasi nun, yung panahon po kasi sa ilalim ng pamumuno ng Imperyo ng Roma, ang pinakamabigat na parusa sa mga nagkakasala or nagkaroon ng mga hindi magandang ginawa that time is yung pagpako sa krusa. So, si Jesus Christ ay pinako sa krus sa pagitan ng dalawang kriminal. So, mababasa pa natin yun sa Luke chapter 23 verse 35 to 43. So, sabi po dito, ang mga tao na may nakatayo roon at nanonood, habang si Jesus ay kinuputya ng mga pinuno ng bayan, sinabi nila, iniligtas niya ang iba, iligtas niya ngayon ang kanyang sarili, kung siya nga ang Kristo na hinirang ng Diyos. Nilaid din siya ng mga kawal, nilapitan siya ng isa at inalok ng asin na alak, kasabay ng ganitong pangungya. Kung ikaw nga ang hari ng mga Hudyo, iligtas mo ang iyong sarili. Mayroong din nakasulat sa kanyang ulunan sa wikang Grego, Latin at Hebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuyarin niya ng isa sa mga laring nakapako sa tabi niya, hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. Ngunit pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama. Wala ka na bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Tama lang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi pa nila ito, Jesus, nalalahanin mo ako kapag nalahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Diba grabe nakaka-amaze yung mga binitawang words ni Jesus Christ that time. So, nakaka-amaze po yung mga words na lumabas dun sa bibig ni Jesus Christ na despite po dun sa nararamdaman niyang pain na emotionally, physically, grabe yung pain na nararamdaman ni Jesus Christ. Pero ano yung ginawa niya? Still, sinabi niya dun sa criminal na yun na isasama kita sa paradise. Na alam mo yun, kahit na ganun yung nararamdaman ng ating Panginoon na nasasaktan siya, still may pag-ibig dun sa
pananalita niya, di ba? Kasi tayo kapag, alam niyo po yun, at ma-admit din po natin sa sarili natin na kapag nasasaktan tayo, talagang may mga times na hindi, may mga nailalabas tayong mga salita na hindi natin gustong sabihin. Kasi nga, pag alam mo yun, pag nasasaktan ka, grabe yung emotion mo, so, to the point na parang may mga nabibitawang ng salita na ayaw mo naman talaga, pero nasasabi mo dahil nga dun sa nararamdaman mo. Pero makikita po natin dito sa story na to, dito sa message ni Lord na yung love, yung despite sa mga ginawa ng tao sa kanya that time, mayroong pag-ibig na sinabi siya dito, di ba? So, basahin po natin ulit doon sa Luke 23 verse 41. Sabi ng criminal dito, tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. Makikita din natin dito sa verse na to, before sabihin ng criminal na to na, alam mo yun, mararamdaman mo dun sa criminal na yun na, he wanted grace, he wanted mercy. Dun kung paano siya magsalita, kung paano niya tanggapin yung Panginoon, kung paano siya maniwala dun sa ating Panginoon. So, hindi natin alam na baka yung criminal na yun, nakiusap siya sa mga kawal, na baka pwede siyang palayanin, hindi na siya ipakusap-kusap, baka hindi natin alam. Pero, alam mo yun, makikita mo dun sa pananalita ng criminal na dun, na he wanted grace, he wanted mercy. So, buti na lang may Panginoon tayo, no? Buti na lang may Jesus Christ tayo sa buhay natin, na He is the God of mercy. So, what's the difference of grace and mercy? So, yung grace po is receiving something you don't deserve. Diba? Na hindi natin deserve na tanggapin tayo ng Panginoon, hindi natin deserve na patawarin tayo ng Panginoon dahil na makasalanan tayo dahil ang Panginoon natin wala siyang ginawang kasalanan. Hindi natin deserve yung mga bagay na yun, pero binigay ng ating Panginoon. So, ano naman yung mercy? Yung mercy is not receiving something we do deserve. So, that man deserved death. That man deserved hell. Pero ano yung ginawa ng ating Panginoon? Alam ng ating Panginoon na deserve ng taong yun na mapunta siya sa impyerno dahil sa ginawa niya. Dahil sa ginawa ng pagkakasala sa ating Panginoon. Pero ano yung ginawa ng ating Panginoon? Diba? Sinabi pa rin ng ating Panginoon na, truly I say to you today, you will be with me in paradise. Diba? Napakagandang words yung sinabi ng ating Panginoon. Na, yun nga po, na yun. So, diba sabi dun sa Luke 23:43, yun nga po, truly I say to you, today you will be with me in paradise. So, ano yung katotohanan na gustong ipaliwanag ng ating Panginoon or gusto niyang sabihin dun sa passage na yun? So, yung katotohanan na gustong sabihin ng ating Panginoon is there is a place for sinner. Like dun sa criminal na yun. Like dun sa magnanakaw na yun. Like sa akin. Like all of us, there in heaven. That is the truth. The truth is God love us. Na, yun nga po, feel natin, di po tayo, feel natin ayaw natin pumunta sa church dahil nakifeel natin ang dami na natin ginawang kasalanan para iniisip natin hindi natin deserve na pumunta pa ng church dahil iniisip natin na ang mga taong nasa church is mabubuti. Well, hindi po eh. Kaya nga po tayo pumupunta sa church dahil alam natin makasalanan tayo. Alam natin na si Jesus Christ is yung taong hindi makasalanan. Siya yung taong nagmamahal sa atin na despite sa
kasalanan ginagawa natin, still, mahal niya tayo. So, doon sabi po, today you will be in paradise. Hindi po sinabi ni Jesus Christ na tomorrow na lang, next time na lang, or next year na lang. Kundi sinabi niya ngayon, today, sinabi ng Panginoon. Pinapakita na rin dito na tapos na ang kahapon. Today is a new beginning. Truly, He is not just a God of mercy. He is a God of new beginnings. Yes, that man never prayed, never served. Siguro hindi siya pumunta ng church, or wala siyang ginawang tama. But that is grace, that is mercy. He paid it all so that we can live in total freedom and in victory. So, paano po tayo makaka-assure na tayo ay maliligtas? So, paano natin gagawin para makatanggap tayo ng assurance na tayo ay ligtas? So, ito po yung mga dapat natin gawin para maka-assure tayo na tayo ay makakaligtas. So, unang-una po is accept that you are a sinner. So, i-admit po natin, i-recognize po natin na tayo ay makasalanan. Na hindi po natin pwede sabihin na wala naman akong ginawang masama. Hindi po eh. The moment na mamuhay po tayo dito sa mundong ito is nagkasala na po tayo. Diba makikita po natin dun sa message na yung criminal na yun is in-admit niya na siya ay makasalanan, diba? So, sabi nga po dito na sinabi niya nga dito na ikaw ay pinarusahan din tulad niya. Tama lang na tayo ay parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. So, in-admit niya sa sarili niya na siya ay makasalanan dahil sinabi niya nga na sila ay pinaparusahan dahil sa mga ginawa nila, di ba? So, yung second naman po is believe in Jesus Christ. So, yung criminal na po yun is naniwala siya na si Jesus Christ ay Diyos. Si Jesus Christ ay ang ating Panginoon. Di ba nabanggit niya din dito na at sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. So, alam niya na ang Panginoon natin ay ang Diyos. Di ba? Kasi yung ibang tao that time iniisip nila na hindi siya Diyos dahil nga nakapako siya sa krus. Dahil nga that time kasi, kapag nakapako ka sa krus, may nagawa kang kasalanan. Di ba? Kaya ka pinako sa krus. Pero yung criminal na yun, naniwala siya na itong taong to, hindi siya makasalanan. Itong taong to ay ating Diyos. So, yung number 3 naman po is, commit yourself to the Lord. Yung criminal na po yun, binigay niya at pinagkatiwala niya ang kanyang buhay sa Diyos, di ba? Yung mga sinabi niya doon ulit sa verse 42 na, alalahanin mo ako kapag naghari ka na. Di ba na parang, kasi na, kinumit niya na yung sarili niya sa Panginoon, pinagkatiwala niya na yung sarili niya sa Panginoon that time. Na, dapat tayo po, alam niyo po yun, may mga times na hindi pa natin totally na bibigay yung sarili natin sa Panginoon na parang, Lord, wait lang, may gusto pa akong gawin para sa sarili ko. Parang ganun. Hindi mo pa siya totally na ipagkakatiwala sa Panginoon dahil alam mo yun, nag-worry ka pa rin sa bukas na mangyayari, sa kung ano yung kakainin yung araw-araw. Kasi, but the time na kinumit mo na, pinagkatiwala mo na yung buhay mo sa Panginoon. So, ibig sabihin, alam mo yun, na pinagkatiwala mo na, parang, Lord, bahala ka na. Kahit anong mangyari sa mundong ito, magkaroon ng crisis, alam mo sa sarili mo na si Lord ang bahala sa iyo, di ba? Alam mo na kahit anong pinagdadaanan ng bansa natin ngayon, alam mo na si Lord bahala sa iyo dahil alam mo yung mga sinasabi ni Lord sa iyo, sa atin, di ba? Kaya nga importante po na nagbabasa tayo ng Bible na hindi naman po nire-record ng kahit isang araw. Ang
sa ating Panginoon is yung magkaroon ka ng time sa Kanya. Kasi doon niya nasasabi, doon niya totally na, doon mo makikita kung ano yung gustong iparating ng Panginoon. Kaya po, sa mga oras na ito, dapat po, alam niyo po yun na kung meron man po tayong mga iniisip or mga inaalala ngayon, kung paano ko mabubuhay, kasi lalo ngayon, paghirap, ganyan, lalo ngayon, walang trabaho yung sister ko, walang trabaho yung magulang ko, or paano ko mabubuhay kasi nawala ng trabaho, or paano kami mabubuhay, ganyan, paano yung kakainin natin. Pero alam mo, pag ipinagkatiwala mo ang iyong sarili sa Panginoon, ang iyong buhay sa Panginoon, sila na bahala sa iyo. Sabi ko sa inyo, ipagkatiwala mo lang yung sarili mo, ipagkatiwala mo lang yung buhay nyo kay Jesus Christ. Hindi ka nabibiguin. Alam niyo, wala pong anak ng Diyos na namatay sa gutom. Wala po. Dahil alam niyo na si Jesus Christ, si Lord, is nagpo-provide talaga. Basta magtiwala lang po kayo kay Lord. So, ang kaligtasan o salvation po ay matatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananalig natin kay Jesus Christ, hindi sa ating gawa. Kasi parang dito po sa mundong ito, parang inisip ng iba na gumawa ka ng mabuti para mapunta ka sa heaven. Although maganda po na gumawa tayo ng mabuti dahil yun ang gusto ng Panginoon. Pero hindi po enough yung mabuting ginagawa lang natin. Hindi po enough yung gumagawa lang tayo ng mabuti sa kapwa natin. Ang importante po is yung manalig tayo sa ating Panginoon at tanggapin po natin na siya ang ating Kristo na ating pagpapalitas. So, babasahin po natin sa Ephesians chapter 2 verse 8 na sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay nagligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Di ba makikita po dito na hindi mula sa ating sarili, kundi sa kaloob ng Diyos. Makikita po natin na kahit ano pong gawin natin mabuti dito sa mundo ito, kung hindi po natin tinanggap si Jesus Christ as our Savior, as sa ating tagapagligtas, wala rin po siya, di ba? Dapat naniwala po tayo na ang ating Diyos, na ating si Jesus Christ, ay ating Diyos na tagapagligtas. So, lahat tayo ay nais ni Lord na makatanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan. So, ano yung ginawa ng criminal? Ano yung ginawa niya that time? Yung mga time na nakapako sila sa krus, ano yung ginawa ng criminal na yun? So, ang ginawa niya is, lumapit lang siya kay Jesus. Diba? Kinausap niya si Jesus. Uulitin ko po ulit, sabi ng criminal dito, at sinabi pa neto, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. So, diba, hindi niya nilapitan yung, kapwa niya criminal, kundi lumapit siya doon kay Jesus Christ na nakapako din, diba? Kasi alam niya na tanging si Jesus Christ lang yung, alam mo yun, tanging si Jesus Christ lang yung daan patungo kay God, patungo sa heaven, di ba? Mabasa din po dito sa verse natin, di ba? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, di ba? So, yung criminal na yun, lumapit lamang siya doon kay Jesus Christ. At hindi siya itinaboy ni Jesus Christ. Dahil hindi sinabi ni Jesus Christ na, ganun ka mo, kasi makasalanan kayo, parang hindi ka na karapat-dapat na lumapit sa akin. Hindi. Alam mo yun, makikita mo na yung pagmamahal kay Kristo. Kasi alam mo yung mga sinabi niya na may pagmamahal talaga eh. So, today, if you know in your heart na mayroong kulang, parang feeling mo parang may kulang ano mo yun, meron ka ng ganito, meron ka ng, parang naisip ko na parang may kulang na kahit may pera ka naman, or kaya buo naman kayo ng family mo. Pero nakifeel mo na parang may kulang sa buhay mo eh.
So, na parang kailangan mo ang ating Panginoon. That you desperately need a new beginning. That you need mercy, you need grace. Lumapit ka lang sa ating Panginoon. Kasi di ka naman natatabuin eh. Hindi niya sasabihin sa'yo na, kung makasalanan ko, lumayo ko sa akin. Hindi niya sasabihin sa'yo yun. Hindi niya sasabihin sa'yo na, kasi ganito yung ginawa mo eh. Ganito yung ginawa mo sa akin. Ganito yung ginawa mong pagkakamali. Hindi sasabihin ni Lord yun sa'yo. Alam mo, may mga tao, kapag nagkasala ka, ididiktik pa nila sa'yo yung mga pagkakasala mo. Parang iuulit-ulit nila yung mga pagkakasala mo hanggang sa point na parang alam mo yun, pinibili mo yung sarili mo hanggang sa point na makalimutan mo na may Diyos pala. Diba? Kaya alam mo po, importante talaga na pumunta tayo sa church. Kasi hindi natin alam, namiss na pala natin yung magandang balita na kailangan nating marinig. Diba? Kapag may mga times na kailangan mo ang ating Panginoon, may mga times na parang hindi mo alam yung gagawin mo, lumapit ka lang sa Panginoon. Never ka niyang itataboy. Never niyang sasabihin na ikaw ay may kasalanan. Huwag po yayakapin ka niya. Diba? Na nakita po natin doon sa worship natin kanina, yung love. Yung ilang beses na binabanggit yung love ng Panginoon sa atin. Na despite na nakapako siya sa krus, wala siyang sinabing hindi maganda eh. Wala siyang sinabing hindi maganda, kundi yung pag-ibig, puro pag-ibig. So, dapat, alam niyo po, kahit may mga times na, yun na po, yung unang word na sinabi ni Jesus Christ kanina na forgive. Alam niyo po, may mga times na parang hirap mag-forgive, pero piliin po natin mag-forgive na doon sa ginawa ni Jesus Christ na nag-forgive siya at dahil doon, alam niyo po yun, makikita natin kung gaano tayo kapag mahal ng Panginoon. Kaya kapatid, inuulit ko po sa inyo, lumapit ka lang sa ating Panginoon. Huwag kang lumapit kahit kanino or what. Kung lumapit ka sa ating Panginoon, never ka nang tatabuyin. Yayakapin ka niya ng mahigpit at ipaparamdam niya sa iyo ang tunay na pag-ibig na hindi natin mararamdaman sa mundong ito. So, tumayo po tayong lahat at ipag-pray po natin itong prayer na to. Sumabay po kayo sa prayer na to. Panginoong Hesus, sa oras na to, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Inaamin ko po na wala akong magagawa kung ako ay hiwalay sa iyo. Panginoong Hesus, hindi ko po kaya iligtas ang aking sarili. Lumalapit ako sa iyo at humihingi ako ng tawad. Lord God, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan, ng aking mga ginawa sa iyong banal na harapan. Linisin mo po ako at buhay na walang hanggan, nagmumula sa iyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo po. So, kung ikaw ay buong puso na sumunod sa panalangin na yun, at inamin mo na ikaw ay makasalanan, diba? At humingi ka ng tawad sa Diyos, makakaasa ka na ikaw ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng iyong makasalanan. Pagpalain ka ng Diyos at magpatuloy ka na kilalanin ng ating Diyos bilang Panginoon na ating Jesus. Yun naman po, all glory to God. Okay, good afternoon po sa atin lahat. Good evening. Good evening po. 4 pa lang. Okay, so. Now po, we reflect po sa third word of Jesus po na sa Silent Gospel po. So, ang third word po ay nasa John 19:26-27.
Ang word na binanggit niya po dito is, woman, behold your son, behold your mother. Ayan. Noong unang binasa ko po itong verse na to, ay medyo naliloli po ako dito sa verse na to. Hindi ko po masyado naiintindihan. Pero, praise God, pinag-pray ko po. And, medyo naiintindihan ko po ngayon. So, nung sabi po niya sa verse na, woman, behold your son, behold your mother. I thought Jesus was talking about himself po. Kasi di ba in the Bible, when we hear the word son, sino po ang tinutukoy usually? Sino po usually si Jesus po. The Son of God. So, nisip ko po, was Jesus pointing to himself nung sabi ng woman, behold your son, behold your mother. Pero nung binasa ko po yung verses before nito, when we look closely dun sa verse na to, we'll understand something po na maganda. So, imagine po natin, di ba si Jesus po, nung nakapako na po siya sa cross. And standing nearby po was his mother, Mary, and his beloved disciple, John. Jesus looked at his mother and said, woman, behold your son. Then he looked at John and said, behold your mother. So nung sinasabi niya pong woman, behold your son, tinutukoy niya po pala doon si John. Here, Jesus was not calling himself the son. Instead, he was pointing Mary toward John. In other words, Jesus was saying, Mother, from now on, John will be your son. And sinabi niya po kay John, from now on, Mary will be your mother. Now, why would Jesus say this? Or why would Jesus do this? Kasi, alam niya, mamamatay na siya. As the other son, it is his responsibility po to make sure his mother would be cared for. Even while suffering po, Jesus was thinking about someone else's future po. So, there po something interesting sa akin dito about relationships. Kasi at the very moment when Jesus could have focused on his own pain, pero he instead focused on connecting Mary and John. He made sure his mother would not be alone, and he gave John a new responsibility, not just to believe, but to care. So gumawa si Jesus ng family na not by blood po, but by spiritual faith po. This teaches us that relationships are part of God's mission. Faith is not only about loving God, it is also about loving and caring for other people that are in our hearts. Tingnan po natin itong part na kay Mary and John. They're not related by blood, yet through Jesus, they became family. The cross turned strangers into family members. And maybe that is why Jesus used the words, behold your son, and behold your mother. He was helping them see each other differently po. Not as acquaintances, pero as people responsible for one another. So, ngayon po, maraming tao ang nakaka-misunderstand ng relationship. And isip natin, love is just a feeling. Pero pinakita din ni Lord na love is also commitment and responsibility. From this, meron pa akong from this third word, meron pa akong na-learn na lessons about relationship po. So, ang first po na natutunan ko po is, relationships require presence. Mary and John stayed near the cross when others ran away.
Side story lang po. Nung last night ko lang po na realize na nung namatay si Jesus, wala po palang ibang disciple na nandun. Si John lang po palang isang disciple na present nung namatay si Jesus. Or am I wrong po? Tama po. So yun po. There are no other disciples that were present when Jesus died. Real love stays even when situations are painful. It's painful kasi po, Mary had to see her own child get crucified, pero andun pa yung perception niya po. Second po na word, na tutunan ko dito is, relationships require responsibility. Jesus entrusted his mother to John. Love asks us to care, protect, and support each other. And then yung last na relationship lesson na natutunan ko is, relationship creates family. Through Jesus, people become connected kahit hindi sila blood-related. Tayong church itself, diba po, it's meant to be a family where no one stands alone. Kaya po, maybe today, God is asking us to look again at the people around us. Our parents, our friends, our classmates, or our church mates po. And hopefully makita natin sila as gifts entrusted to us and blessed that we have them in our lives. Kasi ang message ng cross is this: even in suffering, love builds relationships. Kahit sa pagdurusa, ang pag-ibig ay nagtatayo ng mga relasyon. Nung sinabi ni Lord na behold your son and behold your mother, He was teaching us to see one another through the eyes of love. To treat others not as strangers but as family po. Since yung isang verse yun po na dito yung 2 commandments na pinalitan ni Lord, no? Yung instead ng 10 commandments, ang pinalit ni Lord na commands is love your neighbors as you love yourself and love God. So yun po. So today, let us ask ourselves po, who in our lives needs care? Who needs our presence? Who might God be asking me to treat as family? Because following Jesus means continuing a kind of love He showed. A love that creates relationships and turns people into family. Thank you po, and God bless us all. Good afternoon po sa ating lahat. So, para po sa ating fourth word, is matatagpuan po siya sa Matthew 27 verse 46 and Mark 15 verse 34. So, yun po is, ang fourth word po ni Jesus on the cross bago po siya mamatay sa krus ng Kalbaryo ay, my God, why have you forsaken me? So, basahin ko po doon sa Matthew 27 verse 46. So, sabi dito, about 3 in the afternoon, Jesus cried out in a loud voice, Eli, Eli, lema sabachthani, which means, my God, why have you forsaken me? So, makikita natin dito na sa umpisa pa lang, ang tawag na ng ating Panginoong Jesus kay God the Father ay Father. So, diba dun sa first word pa lang natin is Father, forgive them, for they do not know what they do. Diba? And sa Bible, parang not sure kung Christ lang po na tinawag ni Jesus na may God ang kanyang Ama. Jesus called God the Father, but
in this verse, Jesus calls him, my God, my God. Jesus only addressed him in this manner when he is facing intense pain or suffering. So makikita natin dito na sa lahat ng pinagdaanan ni Jesus, alam natin na bago pa lang siya ipako sa krus, grabe na yung pinagdaanan ni Lord, diba? Kahit na nung nag-pray siya sa Gethsemane, diba, kumbaga yung pain na nararamdaman niya doon is matindi na. Pero makikita natin na hindi pa ganun yung pain niya kasi, diba, kahit na yung pawis niya, yung mukha niya, dugo na. Pero ang tawag pa rin niya sa Ama is Abba Father. Dito lang natin siya pangirinig na tinawag niya na my God ang Ama. So, ibig sabihin, kung ilalagay natin yung sitwasyon natin sa sitwasyon ni Lord, grabing suffering yung nararamdaman niya na hindi niya na nagawang tawagin Ama. Ang kanyang Ama, kundi tinawag niya ng Panginoon. No one can fathom, no one can understand what the Lord went through noong mga panahon ito. Akala natin ganun lang, pero more than the physical pain, more than the emotional pain, is the pain na naramdaman ng ating Panginoon nung pinalikuran siya ng kanyang Ama. Wala nang ibang masasakit pa. Walang physical pain na makaka-compare sa pagtalikod sa'yo, pag-abandona sa'yo ng pinakamamahal mo. Diba? Kahit sinong tao yan, kung yung pinakamamahal mo, tinalikuran ka sa mga panahong kailangan mo siya, mas masakit yun kaysa sa physical pain na mararamdaman natin pag sinangkal tayo, pag nasugat tayo, pag sinaksak tayo. Mas doble, mas triple yung sakit na mararamdaman natin doon sa abandonment and separation ng mga mahal natin sa buhay. And from this moment, noong moment na nasa cross si Jesus, yun yung naramdaman niya, more than his physical and emotional pain, is the greatest pain na naramdaman niya, yung separation niya sa Panginoon, sa Ama. In this verse, we can see the pain or suffering of Jesus. Aside from the physical and emotional pain that he is already feeling, the greatest pain that Jesus felt from this moment is the pain of being separated from the Father. Diba? Iisipin natin, tayo pa nga lang minsan pag hindi tayo napansin, minsan pag nakalimutan ng mga mahal natin sa buhay yung mga importante yung bagay or feeling natin, hindi na tayo mahal, hindi na tayo, diba? Pero parang ito sa ang daming pinagdaanan ng ating Panginoong Jesus bago pa siya ipako. Diba? Pero lahat yun hindi matutumbasan yung pagtalikod sa kanya ng Panginoon. Pero bakit nga ba? Kasi kaya naman ni God the Father na hindi pa siya doon. Kaya naman God the Father na i-spare siya doon. Sa mga sakit na nararamdaman ni Jesus. Diba? Dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Kayang-kaya niya. Pero bakit niya tinalikuran si Jesus? Yun ay dahil sa pag-ibig niya sa atin. Pag-ibig niya sa iyo, sa akin, at sa sangkatauhan. Ginawa niya yun, tinalikuran niya ang kanyang bugtong na anak para sa mga kasalanan ko, kasalanan mo, at kasalanan ng kaibigan. And yung pagpako or itong verse na to is, my God, why have you forsaken me? Makikita din po natin siya sa Psalms 22, verse 1. So makikita natin dito na diba, sa mga opening pa lang ng mga makikita na natin kung ano yung magiging, sa umpisa, ano yung magiging flow hanggang sa dulo. So ito is nasa
verse 1 pa lang, ito na yung sinabi niya si Saulus, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from seeing me? So far from my cries of anguish. Makikita natin na sa Psalms 22, ibig sabihin, nandoon lahat ng suffering na mararamdaman ng ating Panginoon. Na ganyan nakapigat ka agad, umpisa pa lang ng verse. And even, tingnan natin sa verse 16 to 18, Dogs surround me, a pack of villains encircles me. They pierce my hands and my feet. All my wounds are on display. People stare and gloat over me. They divide my clothes among them and cast lots for my garments. So dito pa lang, may prophecy na. Makikita natin na before pa lang, may panganak si Jesus Christ sa mundo. Alam na kung ano yung mangyayari sa kanya. Nasabi na sa Psalms kung ano yung magpagdadaanan niya. And di ba, yun nga, sabi ko nga kanina, kayang-kaya ni Lord na hindi matuloy eh. Yung mga pagdadaanan niya, yung prophecy about sa kanya. Pero dahil na sa sobrang pagmamahal niya sa atin, na ayaw niya tayong mapunta sa impyerno at gusto niya tayong makasama sa paraiso, binigay niya ang kanyang bugtong na anak para iligtas tayo. Because di ba nga, alam natin na sa Old Testament, para malinisan ka, para makalinis ang iyong mga kasalanan, we need to offer unblemished offerings, di ba? Yung mga lamb na pinakamaganda, walang kapintasan, yun ang kailangan natin i-offer para malinis ang ating mga kasalanan. And in this time, Jesus is the unblemished lamb na in-offer para maligtas ang sangkatauhan. Bakit nga ba pinalikuran ng ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak? Because we all know that God is holy. He is pure and He cannot allow sin in His presence. And at that time, na nakapako si Jesus sa krus, dala-dala ni Lord lahat ng kasalanan natin. Ang isang tao walang kasalanan ay labing makasalanan para sa atin. Sabi nga sa 1 Peter chapter 2 verse 24, who his own self bare our sins in his own body on the tree, that we, being dead to sins, should live unto righteousness, by whose stripes we were healed. Kaya siya pinalikuran ng ating Diyos ay dahil sa kasalanan. Hindi kayang tignan ng ating Panginoon ang kasalanan. Kahit pinakamaliit na kasalanan, hindi pa pwede sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ng mga panahon na yan, habang dala-dala ni Jesus ang mga kasalanan natin sa krus ng Kalbaryo, hindi siya matignan ng kanyang Ama. Jesus took all our sins. He bears it all. And this is the reason why God turns His back to Jesus and abandoned Him. Dahil nga, alam natin na kailangan itong mangyari upang tayo ay maligtas. His hands and feet are pierced, His clothes they cast lots, and He is forsaken by God. All this happened so that we can be saved. Jesus bore it all for us because He loves us so much that He willingly gave His life for us. Even if it means going through the greatest pain no one would want to go through. This is what unconditional love means. This is what the love of God means. Imagine, God forsake His only begotten Son so that He can save mankind. So sabi nga, ulitin ko lang, nabanggit na yung verse na ito kanina
Sa 2 Corinthians chapter 5, verse 21. For our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteousness of God. So, imagine natin, sabi nga ni Maxine kanina, di ba? Pag-ibig. Nangyari ang lahat ng to dahil sa unconditional love ng Panginoon sa atin. Ganun niya tayo kamahal. That He willingly abandoned His Son to save us. Jesus' suffering is necessary and it led to victory. And for this hope, naway ang mga naririnig natin or ang mga pagkakataon ito ay hindi natin malimutan kung ano nga ba yung totoong rason bakit tayo nakakaroon ng ganitong pagtitipon-tipon. Bakit meron pumili? And nawa, hindi lang itong mga ganitong pagkakataon natin maalala kung ano nga ba talaga yung ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Sana everyday maalala natin ano nga na pinagdadaanan natin ngayon. Let us all be reminded na sobra tayong mahal ng Panginoon. Let us all be reminded of that Jesus' real sacrifice on the cross. Jesus paid all of our sins on the cross once and for all. Leave our sins on the cross where He paid it all. Kung sa tingin mo ngayon hindi ka karapat-dapat sa mga or hindi ka karapat-dapat sa pag-ibig ng Diyos, hindi po. Ginawa niya yun dahil mahal na tayo. Kung sa tingin mo napakamakasalanan mo, yung mga kasalanan mo, iwan mo sa krus. Kung saan namatay ang Diyos. Iwan mo dyan at sumunod ka sa Kanya. Tanggapin mo siya bilang yung Diyos na tagapagligtas. Hindi ginawa ng Diyos lahat ng iyon para mabaliwala. Ginawa ng Diyos yun para iligtas tayo. Dahil mahal niya tayo, tinanggap niya lahat. Kahit na yung pinaka masakit, tiniis niya para lang sa atin. So isipin natin kung meron na tayong pinagdadaanan na mga problema, daanan lang natin. Kasi meron naman tayong Diyos. Diba? Jesus will carry us, gaya ng pag-carry niya sa mga kasalanan natin, sa pagpapatawad niya sa atin. Mahal tayo ng Diyos. Ginawa ng Diyos ang kanyang part and we should also do our part. Let us share His word and let us share kung ano yung ginawa ng ating Panginoon sa krus sa mga taong mahal. Amen. To God be all the glory. Praise God, napakaganda po. Palpakan po natin si Lord sa buhay natin unang apat na speakers. Sa gaya nga po ng nabanggit sa fourth word, my God, why have you forsaken me? Or my God, why have you abandoned me? Sa Tagalog, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. You know what? Sinasabi po nila sa part po ng ito na nabanggit ni Jesus, ito lang po yung punto na kung saan nasa ating Panginoon Jesus na ang kasalanan ng sanlibutan. Kaya nagkaroon ng kadiliman at hindi na kaya makita ni Jesus ang Diyos Ama na harap-harapan dahil nasa Kanya ang ating mga kasalanan. Amen. And as I reflect upon this word, yung tanong kasi dito is, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Praise God, napakaganda ng reflection ni Sister Cristel na pinabayaan, inabando na o ginawa ng Diyos na iwan ang Panginoong Jesus dahil mahal tayong sanlibutan. Amen. But as I really dig deep upon this verse, what I see is that hindi po ang Diyos ang nag-abandona sa atin, kundi tayo po ang nag-abandona sa Kanya. Amen. If we look into the pinaka-reason kung bakit nasa sanlibutan ng kasalanan,
tao po ang nagsimula ng Amen. At nagsimula po yung sa kasalanan na disobedience ni Adan at ni Eva, Amen, na kailangan po pagbayaran ni Jesus ka. Wala po siyang kasalanan doon at sinless po siya at never nagkasala. Amen. Kagaya po sa ating mga buhay, kapag feeling natin we're so down, tinatanong natin, may Diyos ba talaga? Buhay ba talaga ang Diyos? Iniwan ba talaga tayo ng Diyos? Pero kung titignan talaga natin yung root cause, kung bakit tayo napunta sa sitwasyon na yun, makikita natin na tayo ang ultimate dahilan. At ang tayo ang ultimate na may kasalanan kung bakit natin yung pinagdaanan dahil binigyan nga tayo ng Diyos ng kalayaan, ng freedom of choice na pumili. Amen. But praise God still, dahil pinakita ng Diyos, gaya nga po ng nasanggit ng ating speaker, na kayang iwan ng Diyos ang kaisa-isa ng Ama dahil meron na tayo kamahal. Amen. Praise God. And as I sing this song, nawa tayo po ay magkaroon ng reflection at pagnilayan po natin ang kabutihang loob ng ating Diyos Ama sa pagbibigay niya ng kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang tayo ay ligtas. At despite sa kadiliman na nararamdaman natin o nararanasan natin sa mundong ito, pinapakita ng Diyos na hindi na tayo iniwan at kailanman hindi na tayo iiwanan. Amen. Praise God. Aming mga mata, ikaw ang may kahangalan. Pag-ibig mo naririnig, walang katulad. Magmamahal mong kailangan.
afternoon po sa ating lahat. Una-una, praise God kasi nakapunta ako dito ngayon. And praise God na binigyan ulit ako ng opportunity ni Lord na magsalita dito sa Seven Last Word ni Jesus. Gusto ko lang din po i-share na praise God kasi kahapon, syempre nanood kami ng The Chosen One, The Chosen One na story ni Jesus. At masasabi ko na once na nakilala mo si Jesus, alam mo yung mga lesson dito sa sinabi ni Jesus sa Seven Last Words niya, ma-appreciate mo yung movie na yun. Kasi wala umpisa pa lang sa lahat ng ginawa ni Jesus, maluha-luha na ako. Kasi alam ko yung message, alam ko na kinalaman si Jesus, alam ko yung mga sacrifice na ginawa ni Jesus, gano'n. Pero once na parang wala kang relasyon sa Diyos, kilala mo lang si Jesus na, okay, si Jesus, niligtas niya tayo sa kasalanan. Manonood ka, maluluha ka, ma-appreciate mo yung pinahihirapan si Jesus. Pero before nung pinahihirapan si Jesus, hindi mo alam kung ano yung mga lesson na nandoon. Kaya marami tayong natututunan once na alam natin yung mga nangyari dito at mas kilala natin si Jesus. Kaya mas okay na every word dito sa Seven Last Word pinag-aaralan natin. So ngayon, next po natin yung 50th word ni Jesus sa cross, I thirst. So, 2 words lang po siya. Napaka-ikli pero sobrang, ang lalim nung ibig sabihin niya. Ngayon, syempre mainit, na-try na natin bang mauhaw? Kapag mainit, ano yung unang-una natin hahanapin? Tubig. Malamig na init. Malamig. Naalala ko nung nandun ako sa school, meron kami activities na ginagawa. Sobrang init. Meron kasi kami paninda ng palamig. Meron kasi kami may event. May paninda kami palamig, gulaman. Pero kapag nagtitinda kami, ako yung pinakamadaming binili, 5 pesos na gulaman. So, pati yung mga klase ko, ang mga benta kasi nila, milk tea, mga cookies, gano'n. Kami simple lang fishbowl, palamig, gano'n. Pero madaming bumibili sa amin ng palamig. Kasi nga, masarap daw yung gulaman, yung palamig namin, tapos sobrang lamig daw. So, uhaw tayo. So, ano nga ba yung mga kinakauhawan natin bukod sa tubig? Tanungin natin sa sarili natin, ano nga ba yung pinagkakauhawan natin? Coke? O yung iba gusto ng soft drinks. Yung iba ayaw ng tubig, gusto lagi may lasa. Magkakasakit tayo nun. So, ayan. Tubig na malamig. Ngayong Coke dito, si Paul. So, sa verse po na ito, John 19, verse 28, dagdag na rin po natin yung 29. So, ang sabi po doon, sa Tagalog, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. Kaya upang matupad ang kasulatan, ang sabi na, nauuhaw ako. May 29, may isang mangkok doon, puno ng maasim na alak, inilubog nila ito sa isang esponja or sponge, ikinabit iyon sa isang tanghay ng isopo at inilapit sa kanyang bibig. So, ano yung ipinainom kay Jesus? Maasim na alak, sour wine, or suka. Yung iba sinabi suka. So, dito, ipinakita ni Jesus na kahit Diyos siya, nagkatawang tao siya, kaya siya nauhaw. Kung iisipin natin, si Lord, sinasabi niya doon na Diyos siya. Pero, nagkatawang tao siya at nauuhaw siya. Hindi ba tayo magtataka na yung gumawa ng miracle, siya yung gumawa ng miracle, ay yung water, ginawa niya wine, at siya yung nagsabi na kung sino man ang nauuhaw, i-offer niya is living water. So, ngayon, i-question natin, bakit siya nauuhaw? Siya yung nag-offer ng living water. Bakit siya ngayon nauuhaw? Ang pag-uhaw ni Jesus, hindi pagpapakita ng kahinaan.
yung pag-uuhaw niya, meron siyang gustong sabihin doon. So ngayon, nung panahon ni Jesus, yung pagpapakot ni Jesus sa krus, nakita natin, napanood natin, nabasa natin kung ano yung parusa na nangyari sa kanya. Crucifixion. Yung crucifixion mo, para saan lang dapat yon? Sa mga kriminal. Yung mga kriminal, ano yung mga ginawa? Sobrang lalang kasalanan. Pumatay ng tao, ganyan. Ganun sobrang lalang kasalanan. Sila yung may mga deserve ng crucifixion. Pero anong ginawa ni Jesus? Nagpagaling lang naman siya. Share ng salita ng Diyos. Ang crucifixion, yun yung term nila noon. Pero ngayon, masasabi natin siyang death penalty. Ang pinagkaibahan lang nga po nun, ang crucifixion, pagdadaanan mo, lahat ng mga pinagdaanan ni Jesus. Ihahampasan ka lang kung ano sa likod, sisipain ka, susulputin ka, lahat ng physical na nasasakit na ginawa kay Jesus. Yun ang crucifixion at ipagpaho ka pa sa krus, pagbubuhatin ka pa ng mabigat na krus. Yun ang crucifixion. Pero ang term natin ngayon is death penalty. Ang pinagkaibahan lang, ang death penalty natin ngayon, patay ka na agad. Ganon. So, pauhawan. Testimony ko na lang din po, ako, nung nagbenta kami sa school, meron kami activities, kami ng mga circle of friends ko doon, napag-desisyon na namin na magbenta ng fish balls, street foods, gano'n, gulangan, talamig. Ngayon, late na kami nakapunta doon sa school kasi paunahan kami sa mga table, long table, naubusan kami. Ang ginawa namin, kumuha kami, ang location po kasi namin doon sa harap ng school, pinakaharap. Tapos yung room namin sa likod pa. Tapos second floor pa. Ang nangyari, sabi namin, hiram na lang kami ng drafting table. Ang drafting table kasi namin medyo mahaba siya, tapos metal siya. Kaya tatlo ang hiniram namin. So ang ginawa namin, mga babae kami, nagbuhat kami. Isang drafting table pa, pagod na ako, bili tayo sa office. So, isang drafting table pa lang po nun, pero napagod na ako, nakaramdam na ako ng pauhawan. Kaya bumili kami. So, paano pa kaya si Jesus na mula umpisa, pinahirapan siya, pinaglakad pa siya hanggang rundok, dala-dala yung mabigat na krus. Sa tingin niyo, di ba siya mauuhaw? 100% na Diyos si Jesus. 100% din na nagkatawang tao si Jesus. So, nararamdaman niya yung paghihirap natin. Naghirap si Jesus gaya ng paghihirap natin. Nung sinabi ni Jesus na I thirst, siguro yung iba, kasi iniisip nila na Diyos yan, bakit sinasabi niya na uuhaw siya? Ganon. So, sinasabi niya lang ba yun para matupad yung prophecy? Or para sabihin niya nakaka-relate siya sa atin kaya na sinabi na uuhaw siya kahit hindi? Kasi Diyos siya eh. Ganon. So, hindi po umaanti si Lord. Hindi siya nagpapanggap. Na-experience niya kung ano yung nararamdaman natin. So, isipin natin, si Jesus ay Diyos, pwede siyang maging kontento sa pagiging Diyos na. Alam natin, kilala natin si Jesus, He is all-knowing God. So, kahit na hindi niya maranasan yung pinagdaraanan natin, alam niya kung ano yung nararamdaman natin. Pero bakit pa rin siya nagkakawang tao para sa atin? Bumaba si Jesus kasi gusto niyang maramdaman physically yung nararamdaman natin. So, may mga tao pa din na sinasabi, hindi alam ni Lord yung nararamdaman ko. Gaya na nasabi ko po kanina, 100% natatawang tao si Jesus. 100% nakaramdam siya ng lungkot nung tinalikuran siya ng ama niya. Kasi para sa akin, nung natapik ko din po ito, nung ako po yung speak nung Friday, na para po sa akin ang theory ko is, nung nagpipray si Jesus kay Lord, alam natin, aware tayo na nakaramdam si Jesus ng takot. Pero yung takot ngayon, hindi dahil sa ipapako siya. Alam niya mamamatay siya, hindi. Pero takot yun na alam niya tatalikuran siya ng ama niya. Yun yun. Yun yung para sa akin. Yung pagkakaintindi ko po. Kasi si Jesus alam niya na mangyayari eh. Pero ang kinakatakutan niya, tatalikuran na siya ng ama niya.
So sabi sa Psalm 69:29, sa halip na pagkain ng ako'y nagutom, ang dulot sa aking mapagsik na lason. So yun yung binigay na in-offer sa kanya. So ito yung prophecy na nasulat noon pa, na mangyayari sa Messiah. Sino yung Messiah? Si Jesus. Anong ibig sabihin ng Messiah? Tagapagligtas. So, same sa nangyari kay Jesus. Nanghihingi siya ng maiinom, ano yung in-offer sa kanya? Suka or sour wine. Imagine natin na uhaw tayo, kakatakbo, kaka-jogging, kaka-exercise, kakabuhat ng mabigat, sa trabaho na sa initan ka. Ano yung gusto natin inumin? Siyempre yung nakaka-refresh, malamig. Pero paano kapag in-offer sa'yo ng kaibigan mo? Suka. O panis na wine. Diba? Ano yan? Mawawala ba yung pagkauhaw natin kapag ganun yung ininom natin? Hindi, amen? So, kahit sobrang nahirapan si Jesus, ito pa yung pinaka-lesson din dito, na kahit sobrang nahirapan si Lord, si Jesus, hindi niya nakalimutan yung prophecy na kailangan niya gawin. Si Jesus, mula bata pa, lahat ng mga ginagawa niya, lahat ng sasabihin niya, sa will ni Lord yun. Ikaka-glorify ng Panginoon. So, hanggang sa mamamatay na siya, wala siyang ibang inisip kundi yung ikaka-glorify ng Ama niya, ng Ama natin. So, nauhaw siya physically, at the same time, he fulfilled the prophecy spiritually. So, tayong tao, nauuhaw tayo physical, pero aminin natin na madami din tayong kinakauhawan dito sa mundo. Ano yung mga yun? Tanong nyo na yung sarili nyo. Natanong na po natin yung sarili po natin kung ano yung kinakauhawan natin. Uhaw tayo sa love. Uhaw tayo sa attention. Uhaw tayo sa magulang, sa pamilya. Uhaw tayo sa yakap ni lolo at ni lola. Uhaw tayo sa attention. Uhaw tayo sa forgiveness at sa healing kapag meron tayong sakit na hindi pa napapagaling. Ganun. So si Jesus, pinili niyang na-experience yan para sa atin. Pag malungkot tayo, sinasamahan niya tayo. Pag pakiramdam natin, tinalikuran na tayo ng lahat. Naramdaman din ni Jesus yan. Dahil mula noon, nung pinako siya sa krus, lahat ng kasalanan dito sa mundo na sa kanya. Si mismong si God, tinalikuran siya. Imagine nyo yun, kung tayo kaya yun, tatalikuran tayo ng Diyos. Tatalikuran tayo ng Holy Spirit. Tatalikuran tayo ni Jesus. Anong pakiramdam nyo? Siguro, naisip ko kapag once na nangyari sa akin, yun yung pinakamasakit na mararamdaman ko. So, doon pa lang sa tao, kapag tinalikuran tayo, sobrang sakit na. Pero paano pa kaya kapag ang Diyos? Pero, never niyang tatalikod sa atin ng Panginoon dahil ginawa na kay Jesus. Nagawa na ni Jesus. Yun yung next na word na pag-aaralan natin, yung it is finished. Nagawa na ng Panginoon. So, kaya sa lahat ng pinagdadaanan natin, hindi tayo nag-iisa dahil si Jesus mismo nagkaisa sa atin. Sinamahan niya tayo. Nauhaw din si Jesus, binuhos na lahat ng makakaya niya, binigay niya yung sarili niya, wala nang natira sa kanya, kaya siya nauhaw. So, he became thirsty so we can drink the living water. Glory to God. Dumako na po tayo sa pang-6 word of Jesus Christ on the cross na it is finished. Babasahin ko po ang John 19:30. When he had received the drink, Jesus said, it is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. In Tagalog po, pagkatanggap ni Jesus ng alab, sinabi niya, naganap na. Iniyup po niya ang kanyang ulo at nagagot ang kanyang hininga. It is finished o naganap na. Sa salitang Griego, ito ay tetelestai, na ang ibig sabihin ay victory.
o tagumpay, completed o natapos na, accomplished or paid in full. Sa iba, akala nila when Jesus said na it is finished, Jesus is done, that Jesus is dead, that He is already defeated. Akala ni Satanas ay nagwagi na siya dahil namatay na si Jesus, na ito'y kanyang natalo at nagapi. Pero hindi yun nangyari. Bagkus nagkakamali si Satanas. Ang salitang sinabi ni Jesus na tetelestai ay salitang nakamit na ang katagumpayan. That Jesus already fulfilled the prophecy. That He already broken the chain and bondage of sin. At tayo ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan. Dahil pinayagan na ni Jesus ang ating mga kasalanan ng buong buo. Tayo ay naligtas na. It is finished. The word "it is finished" means the completion of task or mission na ibinigay ng Diyos Ama kay Jesus by dying on the cross to redeem and rescue us sinners. Naisip ba natin paano kung sinabi ni Jesus na why should I let myself be crucified on that cross? Why am I putting my life in the life of these people that were not even gonna worship me? Why do I have to go and die on the cross when all these people are going to reject me? Di ba parang ang sakit nun kasi tayo yung makakaranas nung naranasan na Jesus kapag ganun yung sinabi niya. Jesus had every right to not go up to the cross, pero hindi. Jesus still fulfilled the prophecy. Jesus still crucified. The reason why He finished it because of that vision, the purpose, the mission that God sent Him to do, and that is to rescue and redeem us. Tetelestai means the work is done. Jesus lives a purposeful life on earth. He accomplished His mission by redeeming and rescuing us. He has the vision, He has the purpose why God sent Him on earth. At the very end of His breath, Jesus fulfilled the mission He was sent to. It is finished. The work is done. Jesus came to defeat much greater than any empire. He came to defeat sin and death. Sa Old Testament, when the priests make an offering or sacrifice, they choose a perfect lamb that is unblemished. Tetelestai ang kanilang sinasabi kapag meron silang perfect and unblemished lamb na isa-sacrifice. Just like Jesus, the only one who never sinned, the unblemished lamb, a perfect sacrifice that will redeem and rescue us. The only person who never sinned but was crucified at the cross of Calvary. Jesus suffered a lot. He accepted the mockings and curses and suffered physical pain just to fulfill and finish the prophecy. Jesus finished it all. He did what had to be done and fulfilled His purpose. Jesus conquered it all and defeated evil. Tetelestai also means receive faith in full and debt paid. We are all sinners. We cannot pay it off alone, but only through Jesus Christ who died on the cross. Our sins were paid in full dahil pinabayaran na ni Jesus sa krus ang ating mga kasalanan. The debt of sin is fully paid. Nothing more is owed. Before we are prisoners of sin, hindi tayo karapat-dapat sa kaluwalhatian ng Diyos. We are not qualified and we are not worthy for His grace and mercy dahil sa tayo ay makasalanan. But God loves us so much that He sent Jesus Christ to pay all our debts. Jesus sacrificed His life to save us from eternal suffering. Pinagbayaran niya ang ating mga kasalanan na dapat tayo yung nagbabayad. Jesus already paid it all.
the only thing we should do is accept Jesus Christ in our life. Accept Him as our Lord and Savior. We should repent for our sins and turn away in our wicked ways. Repentance is a change of mind that leads to a change in direction. Repentance is not about crying, feeling guilty, and saying sorry alone, but it is a transformed life. Through Jesus' death, the victory is ours. Dahil sa lahat ng naniniwala sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gaya ng nasusulat sa 2 Corinthians 5 verse 17, kaya kung nagipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. To sum it up, Tetelestai means Christ's sacrifice is complete, perfect, and full. In Hebrews 9:12 says, minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng kambing at goya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo, upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Also sa Hebrew 10 verse 10, at dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos, tayo ay ginawang banal ni Jesucristo sa pamamagitan ng minsanang paghahandog ng kanyang sarili, at iyon ay sapat na. In verse 12, ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog para sa mga kasalanan, at iyon ay sapat na, pagkatapos ay umupo siya sa kanan ng Diyos. In verse 14, sa makatuwid sa pamamagitan lamang ng isang paghahandog ay kanyang ginawang ganap, magpakailanman ang mga nililinis ng Diyos. And in 17 to 18, pagkatapos ay sinabi pa niya, kalilimutan ko na ang kanilang mga kasalanan at kasamaan, sapagkat ipinatawad na ang mga kasalanan, hindi na kailangan pang maghandog dahil sa kasalanan. Dahil sa ginawa ni Jesus na siya yung pinako sa krus, tinapos niya na lahat ang ating mga kasalanan, binayaran niya na ng buong buo. Wala na tayong utang dahil He already paid it in full. I will end in this Greek meaning of tetelestai, which is the perfect tense of teleo. This indicates that the action was completed in the past, but still has a lasting effect in the present and continues to do so in the future. Ibig sabihin nito, yung redemption plan ni God at yung ginawa ni Jesus na ipinako siya sa krus in the past, pero yung epekto nito ay magpapatuloy magpakailanman. Yun lamang po to God be the glory. Good afternoon po sa ating lahat. It's great privilege po na tumayo po ngayong hapon. Kasi po talaga ako nakabahan. And kaya po ako as mahihain. And I want to thank and praise God kasi ngayon po, sabi ko po ako sa itong harapan para mag-share po ng salita ng Panginoon. Ito po yung huling salita ng ating Panginoon. Father, into your hand, I commit my spirit. Ngayon, lingkong ito, pinupunta natin ng Semana Santa or mahal na araw. And kapag po sumapit ang Biyernes, ito naman po ay tinatawag na Biyernes Santo, or sa English naman po is Good Friday. Pero para po sa akin, dapat hindi lang po Good Friday ang tawag dito, kundi bakit dapat po ay Great Friday. Dahil hindi lang po good ang nangyari kundi great. Dahil may isang great man na nag-alay na kanyang great life sa krus para iligtas tayo lahat. Lahat para sa ating mga kasalanan. At dahil sa pag-alay na ito, nakamit natin ang great salvation. Nakakaloob ng ating great God bilang great gift. Para
Father, into your heart and hands I commend my spirit. Ito po ang huling sinabi ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Luke chapter 23 verse 46. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into your hands I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. Sa Tagalog naman po, Lucas 23 verse 46. At si Jesus na sumigaw ng malakas na tinig ay nagsabi, Ama, sa mga kamay mo ay ipinagtagubilin ko ang aming espiritu at pagkasabi nito ay nalabutan ng hininga. The word command means to entrust or commit. At sa talatang ito, kung inyong mapapansin, tinawag po muli ng ating Panginoon ang kanyang Ama bilang Ama. Dahil na isa katuparan na ng ating Panginoon ang lahat ng mga patay at kalooban ng kanyang Ama na iligtas ang sanlibutan mula sa kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya naman, may dahilan na siyang ihabilin ang kanyang espiritu sa kamay ng kanyang Ama. Dahil nailigtas na niya tayo at ang ating kaligtasan ang kanyang ganap na kapahingaan. Tama po, napakadakilan ng ating Panginoon. Handa ng isang kapriso ang kanyang butong na anak para lang sa ating mga kasalanan. Sino ba tayo, di ba? Napakaswerte natin lahat. Hindi naman natin ito deserve kasi ngayon pa nga lang na nakakaranas tayo ng problema, madalas natin sinisisi sa ating Panginoon. Sasabihin natin, bakit nangyayari sa akin ito? Bakit mo ako pinahirapan? Dapat naman ako sa'yo, serve naman ako sa'yo, active naman ako sa church, pero bakit? Pero si Jesus, hindi niya sinabi sa ating Panginoon yun. Nung iniyalay na kanyang buhay. Kahit na nahihirapan na nasasaktan sa kanyang Ama, kahit na nahihirapan siya at nasasaktan, sa kanyang Ama pa rin siya lumapit. Habang tayo ay nabubuhay, hindi tayo nauubusan ng problema. Hindi tayo tunay na Kristiyano kung wala tayong problema. Kasi lahat ay gagawin ng kalaban para lang magalit, mapalayo tayo sa ating Panginoon. Kaya kapag tayo nahihirapan sa ating buhay, isuko lang po natin ang ating buhay sa Panginoon. Kaya kapag tayo nahirapan sa ating buhay, isulang lang natin ito sa ating Panginoon kasi makakaranas tayo ng tunay na kapahingahan sa kabila ng paghirap natin sa buhay kung ating isusuko ang ating buhay sa ating Panginoon. Surrender lang po natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Maniwala at magtiwala lang po tayo sa Kanya na lahat ng pagsubok ay mapapagtagumpayan natin kasama siya. Kaya huwag po natin hintayin na may mangyari pa sa atin at sa huling nga ka tayo mag-surrender at tagapin ng ating Panginoon. Kundi ngayon pa lamang po, isurrender na natin ang ating buhay sa ating Panginoon. Ano man ang pinagdaraanan, alinlangan at pagsubok na maaari nating, ano man ang pinagdaraanan, takot, alinlangan, pagkawala o pagsubok, maaari natin ulitin ang salitang ito. Ama, nagtitiwala ko sa iyo and I surrender to you. Ilang ang matagal. Praise God. Finally, yan po ang ating huling speaker at ang pitong huling salita ng ating Panginoong Jesus sa cross. Amen.
let's review, let's flash from the very first word. Amen. At nais ko rin pong tawagin sa harapan ng ating pitong speaker. Amen. For our first word, we have, ano po yung unang salita ng ating Panginoong Jesus? Father, forgive them, for they do not know what they do. Amen. Sa Tagalog, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Amen. So this word talks about forgiveness. Amen. Praise God. Second word po natin, si Sister Maxine Malgar, dito po sa harap. Sabay-sabay po natin basahin. Truly, I say to you, today you will be with me in paradise. Hindi sa Tagalog, sinasabi ko sa iyo ang totoo. Ngayon ay makakasama kita sa paraiso. And this speaks about salvation. Amen. Spoken to the good thief on the cross next to him. Amen. For our third word, woman, behold your son, behold your mother, Brother Noel Oviedo Fabroa, para pakan po natin. Amen. Sa Tagalog, babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Amen. This speaks about relationship. Amen. Napakaganda nung nabanggit kanina ni Brother Noel. Kanina ko lang na-realize na sa lahat ng disciples ni Jesus, ang naiwan na lang po doon sa harap niya, kung nasa cross siya, ay si John. Amen. Nasaan po yung iba? Tumalikod dahil natatakot na madamay, mapatay at may papurin sa krus dahil sa pagkakahuli sa ating Panginoon Jesus. Amen. Praise God. Fourth word, my God, why have you forsaken me? Sister Cristel Morante Kayagya, para po natin si Sister Cristel. Sa Tagalog po nito, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Amen. For our fifth word, let's read, I thirst. Amen. Sister Angeline Sando, sa Tagalog, nauuhaw ako. Amen. Sixth word, seventh word na po pala. Salimutan ko to. Sixth word, it is finished. Amen. Sa Tagalog, naganap na. Brother Ryan Carrera. Amen. And finally, for our last word, Father, into your hands, I commit my spirit. Sister Regine Villasaga, sa Tagalog, Ama, sa mga kamay mo, ipinagkakatiwala ko na ang aking espiritu. Amen? Muli, pinapakilala ko po sa inyo ang ating 7 last word speakers for this year 2026. Kaya magpapaputok na po. Ayan, praise God, palapakan natin muli ang ating Panginoon sa buhay ng ating 7 last words speakers for this year 2026. Ayan, lights off po tayo.